bawat lungsod hanggang sa pinakamaliit na sityo, sa palibot ng simbahan umuusbong. Sa isang pook sa Bulacan, ano nangyari? Sa Sitio Pariahan sa Manila Bay, na sakop ng probinsya ng Bulacan, marami ang naniniwala na ang dati nilang lupa nilunod ng ulan. Ito ang dahilan na nakasaad sa librong Isang Araw sa Sitio Pariahan na isinulat ng mga guro mula sa pinakamalapit na paaralan sa sityo, ang Taliptip Elementary School. Sa tatlong may akda, isa sa kanila ang nakapagturo sa sityo bago naglaho ang lupa. Ako po, 2 months po akong nagturo sa Pariahan. And ngayon po, may mga tao po akong nakilala doon na yung talagang ang buhay po talaga doon napakapayak. Kaya po nung drawing ko po yung sa libro, yung illustration, pinakita ko po doon yung payak na pamumuhay ng mga tao doon sa Pariahan. Ang pagkakasabi po ng mga tao doon, yung lupa po kasi doon, parang tinatangay ng agos ng tubig. Pero may nagsabi naman din po na masyado na pong malalim yung mga palaisdaan. Talaga pong umaangat lang daw po talaga yung tubig. Dahil po doon sa bagyo po na tumama po sa kanila, hanggang unti-unti na pong nasisira yung mga pilapil po na yun. Hanggang sa naging transportasyon na lang nila ay yung mga bangka. Tapos po, yung lahat po talaga ng masa ng lupa po sa kanila, nauubos po mismo. Kaya po siguro nung pagtama po nung bagyo po sa kanila, masyado po silang naapektuhan na halos lahat po ay lumubog po sa kanila. Ayon sa mga guro, ang pangunahing layunin ng kanilang libro ay ang maituro ang paghahanda sa kalamidad sa mga estudyante. Mga kwento lang din ang pinagbasihan nila ng sanhi ng paglubog ng paaralan. Ngunit bagyo lang ba talaga ang nagdulot ng bahang hindi na bumaba? Nagulat ako na may mangilan-ngilan pang nakatira sa Sitio Pariahan. Isa na rito si Carmen de Jesus na dito na ipinanganak. May iba siyang paliwanag sa sinapit ng sityo. Dati masaya, wala na ngayon ng saya. Dati yung patron namin dyan dinadayo talaga pagka fiesta. Ay nawalan lahat. Yung sinalpok din ng Bagyong Pedring yung simbahan. Kaya nagkawalan lahat ang patron namin. Di nga malaman kung saan napunta yung aming mahal na Santa Cruz na iniiwan kami. Iniwan kayo? Ang alon ho dyan, talagang. Mababa kasi yung simbahan namin ho. Ngayon, nilipat sa mataas na bahay. Sansalpo ka ng alon sabi, wala na. Naanod na lahat. Yung mga taong nga nakasabit sa mga lambat hindi namin mako dahil sa lalaki ng alon. Ayon kay Nanay Carmen, mula raw noong tumama ang Bagyong Pedring, noong taong 2011, tuluyan nang nawala ang lupa sa Sitio Pariahan. At hindi na rin nakita ang poon ng Santa Cruz. Babaw na tubig. Matagal ring nanirahan sa Pariahan ang bangkerong si Fidel. Hawak na lang ako dito. Diyan sa poste. Kasi madulas daw Nadulas nga. Yan. Yan, mga sisya na
Noong nawala yung poon, ano yung naging pakiramdam ng mga tao? Yun, parang silang tumamlay dahil talagang matagal na dito yung poon na yun. Talagang nakasanayan na dito yung poon na yun. Talagang nagbibigay po ng ano dito sa amin yun. Para po yung swerte, ganun po. Ngayon po, nung mawala, mga tumamlay ng mga tao rito. Parang nawalan kayo ng swerte. Bago na ang mga poon, nakasalukuyan nagbabantay sa nakalubog na simbahan. Ang dating malalagong puno, tila mga kalansay na ngayon. Ang mga natitirang residente, halos hindi na makaalis sa kanilang tahanan na tinatawag na nilang Islang Walang Lupa. Nakaukit sa kasaysayan ang mahabang panahon noong may lupa pa at masigla ang buhay rito. Bago pa po yung panahon ng Kastila o sa panahon pa lang po ng Kastila ay nandiyan na po yung mga sityo na yan eh. Itong Paryahan po ang isa sa pinakasikat nung araw na sityo. Ayon po kasi sa kasaysayan talaga, itong bahagi po ng coastal ng Bulacan ay talagang mahalaga po. Hindi lang po sa taga Bulacan kasi nga po kumbaga ito po yung parang naging daungan ba o daanan po ng mga taga-ibang bayan pagpapunta po ng Maynila. Sabi nga po kami ay kadugtong po ng Kamaynilaan talaga, lalo na po ng Tondo. Ito pong Bulacan, ayon po sa aming kasaysayan ay sinasabing parokya lamang ng Tondo. Tapos po nahiwalay nga raw. Ngayon, tuwing tatama ang alon at malakas na hangin, tuluyang nabubura ang sitio Paryahan. Naalala ko ang sinapit ng Marawi noong natanaw namin ang mga gusaling minsan nagsilbing paaralan sa mahigit 100 estudyante. Ang mga asinan, salat na. Pati bahay ng mga mayayaman dito, hindi na isalba. Ang natitira na lamang ay 30 pamilya na walang malilipatan. Katulad ng mag-asawang Carmen at Rodolfo de Jesus. Ano yung nami-miss nyo sa dating yung buhay dito? Ay, dati ho, masaya. Yung nakakapaglakad kami sa Pilapil. Ngayon, para kami nalulumpo eh. Dahil nasa bahay, sasakay sa bangka, hindi kami Hindi ka nakakalakad. nakakalakad sa Pilapil, sa lupa. Ang mga anak ni Carmen may kanya-kanya ng buhay. Sila na lang mag-asawa ang natitira sa bahay nila na alam nilang maaring lamunin ng susunod na bagyo. So, medyo mapanganib itong lugar na to para sa inyo, para sa komunidad. Bakit kayo nanatili rito? Eh, paano dito hanap buhay namin? Wala naman kaming alam na hanap buhay sa itaas. Kaya dito mangisda ka lang. May lambat kaming panghuli na yung pantiika. Yung mamamanti kami. Pagkatagulan, mamamanti. Kakahuli kami isda, bangus, gano'n. Tulad ng iba pang lugar sa may baybayin ng Bulacan, kilala ang sitio Paryahan sa malalaking palaisdaan nito. Ang pinakakalye rito noon, ang mga dating pilapil ng malalaki ritong fish pond. Lubog na lahat, kaya wala nang malakaran. Ang karamihay dating mga trabahador sa mga fish pond. Nawala man ang lupa at mga palaisdaan. Lumawak naman ang mapagkukunan nila ng yamang dagat. Wala nang katiyakan ang hanap buhay nila ngayon. Eh, yun nga ho, yung bang buhay namin ngayon. Parang maghahanap buhay ka. Tapos, pamimili mo, kakainin mo. Hindi kagaya ng dati na hanap buhay ng hanap buhay. Magaang hanap buhay ng araw. Nakakaipon kayo? Oo, ng araw ho. Ng araw nga kasi may tindahan din ako eh.
Malakas din ho tindahan ko, mga may asinan ho. Yung yelo ko, walang mga frigider yung nakakatatlong block akong yelo isang araw. Anong pain dyan? Ano? Ha? Walang pain? Wala ho. Diyos ka, halos wala kayong puhunan yan. Di ho, mahal. Ito lang. Pakipakaliwanag po kung ano yan. Dragon bubo. Dragon bubo. Bakit ho tinawag na dragon? Para kasi bubo pang huli. Kasi parang Chinese. Nga, paano? Kawayan. Ihilahin nyo. Okay. Parang ito yung sinusuot sa Chinese New Year, no? Ganito? Kaya ba tinawag na dragon? Okay. Chinese lang ata, may ano to. So, ano yung nahuhuli nyo rito? Limango, hipon, isda. Basta pumapasok lang sila. Kahit walang pain. Siguro sinabing bobo. Papasok sila, hindi makalabas. Kaya bobo sila. Bobo yung mga pumasok. Oo, nakain tuloy, no? Kung hindi sila aahon sa bayan para ibenta ang kanilang mga huli, ang buong mundo ng mag-asawa ay nasa gitna nitong water world. Tingin nyo, malinis pa yung Malinis. nahuhuli dito? Malinis. Ay, paano yung dami mga tao rito? Di, saan sila dumudumi? Diyan din. O di, paano naging malinis to? Patungo naman ho kasi tubig din. Sa dagat. Sa dagat naman ang patungo tubig eh. Hindi naman ho kasi kami ginano dito sa may gawi doon. Yung iba dyan sa place daan. Sa bawat bagyo, may bagong guho at may mga lumilikas na hindi na bumabalik. Tila malapit na ang panahong mga inabandonang tahanan na lang ang madadatnan dito. Ngayon nagbabago ang klima at tumataas ang dagat. Ito na ba ang magiging kapalaran ng maraming pook sa ating arkipelago? At climate change lang ba ang nagpapalaho ng lupa rito? Sa fishport sa bayan ng Obando, Bulacan, binabagsak ang mga huli mula sa sitio Paryahan. Hindi mo ramdam na wala na ang mga palaisdaan sa sityo. Ayon kay Nanay Carmen, matumal na ang benta niya, hindi na tulad ng dati. Malaki tubig. Ate, ano yan, bangus? Ito? Tilapia. Tangilong. Kunti na huli ngayon. Bakit? Kasi nga ako tubig walang kapitan. Nalagay mo natin sa bangka. Ubos lahat ng paninda niya sa loob lang ng kalahating oras. ₱700 ang benta niya. Na agad niyang pinambili ng kakainin nilang mag-asawa sa araw na iyon. At gasolina para sa kanilang bangka. Bangka nyo. Ito? Huli niyang dinaanan ng igiban ng tubig tabang na nasa ₱2 kada lalagyan. Wala pang 8:00 ng umaga, tapos na ang hanap buhay ni Carmen sa araw na ito. At pauwi na siya. Sa islang walang lupa, ang mga nakatira na lang ang mga tulad ni Nanay Carmen. Na hindi makaalis dahil wala ng ibang alam na buhay at pagkakakitaan. Kung kakaunti na lang sila, nasa na ang mga dating residente ng Paryahan? Ang mga residenteng may ipon, nakalipat na.
Tulad na lang ni Baby Rivera na nakatira na sa mainland ng Taliktip, ang barangay na sumasakop sa Pariahan. Okay, saan naman to? Ayan po yung baryo namin. Taong 2000 pa lang, umalis na siya kasama ang kanyang pamilya. Tapak sila sa Pilapil. Ayan, yan po yung Pilapil. Okay. Ito yan po yung baryo. Yan po yung... Ito yung simbahan. Ito po yung bisita po namin. Opo. Saan yung patron dyan? Ayan po. Ayan siya. Ayan po talaga. Yan po yung totoong patron po namin. Ang liit lang pala. Ano yung ba? Ito? Opo. Nasa baba po kasi siya. Kasi ano nga po, laging pinuporsiso. Kaya tamo may mga mananayaw pa talaga. Opo. Ayan po talaga, mapuno po. Marami po yung mga, mga buko. Marami talagang puno. Buko. Ayan, marami po yan. Ayan po mga puno. Ito pala, isdaan po yan. Ayan. Palagay nyo, bakit nagbaha doon at hindi na bumaba yung tubig? Yun nga po. Yun lang po talaga yung malaking sagot ho namin. Yun talaga yung nabalitaan ho namin na nagkaroon na daw ng baryo na dagat-dagatan. Tapos nagpunta po kami doon. Ang laki pala ho ng dagat-dagatan. Na sabi namin, kaya pala siguro nilubog na kami. Siyempre, kung yung ba naman, ang laki-laki na, tapos tatambakan nyo, di saan pupunta yung tubig? Siyempre sa amin to kasi, di ba punapunta ko kayo doon, yung pinaka-baybayin na yon, di ba? Ayun lang yung Malabon, ayan lang yung amin. Ayun lang yung MOA, lapit-lapit lang, kitang-kita na. Kaya nung meron na, nakita na namin na yung MOA kasi taga dito yung nagtambak doon eh. Taga Bulang-Bulacan na nagdadala ng panambak doon eh. Sabi ko, naku, hindi na talaga tayo lilitaw dyan. Magkapitbahay lang ang lungsod ng Malabon at kanlurang bahagi ng probinsya ng Bulacan. Kaya madaling sabihing pagtatambak ng lupa o land reclamation ang dahilan ng paglubog ng Pariahan. Are you from Malabon? No. No. Hindi ko yung nakalala ko mga... Ngunit ayon sa geologist na si Dr. Mahar Lagmay ng University of the Philippines, walang maituturong iisang sanhi sa pagkakalubog ng sityo. Siyempre, ang sinasabi ay kapag naglagay ka ng lupa, madi-displace yung tubig. Or saan ba pupunta yung tubig na dating na ngayon ay lupa na? No? Tataas ba yung tubig? Malamang hindi. Kasi maliit lang naman ito kumparado dun sa dami ng tubig sa buong mundo. No? Kung tataas man, kakapiranggot ang contribution nito na hindi na mamamalayan ng mga taga-sitio Pariahan. Sa pagbaybay namin sa bayan ng Ubando, patungong Pariahan, napansin namin na may ilang bahay kahit dito sa mainland na permanenteng lubog na rin. Halos 3 talampakan ang inangat ng highway bilang solusyon sa baha ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Dr. Lagmay, ang bahang hindi na bumaba ay walang kinalaman sa mga dumaang bagyo. Ang problema sa Bulacan at iba pang karatig na lugar, nakaugat sa lumulubog nitong lupa. Meron kasing tinatawag na subsidence, no? Kapag tayo ay humuhugot ng maraming tubig sa ilalim ng lupa, ay yung lupa mismo ay bumabagsak. No? Ang paglubog dito ay nasa bandang mga 4 na centimeters hanggang 5 centimeters. No? So kumbaga ang 4 na centimeters ay siguro mga ganito kada taon. Ibig sabihin yan, sa 10 taon, ito ay halos magiging kalahating metro. Yung ground subsidence, hindi lang naman dun sa Sitio Pariahan. No? Ito ay all the way, all over Metro Manila. No? Nagkataon lang na malakas ang hugot talaga doon sa Camanava area. Pag nangailangan ka ng fresh water at walang supply galing sa MWSS or Manila Water, ay wala ka na ibang paghuhugutan kung hindi mula sa ilalim ng lupa. So kapag nangyari yon, at lubha ang iyong paghugot, malakas ang subsidence, no? o paglubog ng lupa. Ayon pa kay Lagmay, kasabay ng paglubog ng lupa sa Bulacan at Camanava ay ang pagtaas naman ng tubig dagat o sea level rise. Dahil umiinit ang ating kamunduhan, yung atmosphere, no? Yung hangin, tsaka yung mga dagat, natutunaw yung mga yelo sa Antarctica. Tsaka pag natutunaw ito, siyempre dumadami yung tubig sa dagat, no? Tumataas yung level. Kasi kung ito ang dagat tumataas, ito namang lupa ay bumababa, kapag sa lugar na coastal area, babahain yung
mga baybaying dagat. Maaari na ganito ang nangyari dito sa Taliptip, no? Barangay Taliptip sa Bulacan. Sa palagay ni Lagmay, sa loob lamang ng 100 taon, ganito kalaki na maaring mabura sa Metro Manila dahil sa pagtaas ng tubig. Maaaring nawala ng lupa sa Paryahan, ngunit may plano raw itong ibalik at mas malawak pa kaysa sa nauna. May umuugong na balita na may taning na raw ang pagtira sa sitio Paryahan. Bagaman tubig na lang, kabilang daw ito sa mahigit 2,000 ektaryang binili para tayuan ng bagong paliparan. Ang New Manila International Airport. Wala kami magagawa. Yun ang ano ng gaya, mga pinagbili ng mga may-ari. Wala naman kami magagawa. Saka wala na rin silbi. Wala naman sila pagkakakitaan din kaya binenta na nila. Kaya kami matumutol na wag matuloy, wala kami magawa. Kaya sabi namin doon sa bigyan na lang kami ng magandang lugar na lilipatan na. Ibinenta na raw ang mga palaisdaan sa San Miguel Corporation, ang magpapagawa ng bagong airport. Ayon sa San Miguel Corporation, San Miguel Corporation's New Manila International Airport is currently pending approval by the government. Certain low-lying parts of Bulacan have always been prone to flooding. The New Manila International Airport's design fully considers all the physical characteristics and long-term environmental conditions within the area. The company and its partner banks will not invest in a vital infrastructure project without addressing all foreseeable issues. Kung matuloy nga yung proyekto ng airport sa Bulacan, may risk ba itong proyektong ito kung doon magtatambak ng napakaraming lupa? Siyempre, pag nag-reclaim ka, yung mga it's prone to liquefaction. Ito ay isang hazard ng earthquake, no? Na kapag umuga ang kalupaan, ay yung tubig at saka yung tinambak mo ay magsasama at maliliquefy, no? Magiging muddy na basa. Ang sinasabi ko lang naman dito ay kapag gagawa tayo ng isang proyekto na katulad ng isang airport, lahat ng mga konsiderasyon, lahat ng mga hindi natin nakikita ngayon, katulad nung ground subsidence na magiging kalahating metro sa 100 taon, no? Ito ay kailangan na isasama doon sa plano kasi pag hindi natin nagawan ng intervention yan, hindi natin naisama doon sa pag-construct, ay baka bahain yung airport. At ayaw natin lahat yun. Ang pagbabago ng klima nga o climate change ay hamon sa buong mundo na dapat magkaisa kung ito'y mapipigilan. Ngunit may mas malalaki pang hamon sa kasalukuyan ang hinaharap ng mga komunidad sa mga baybayin ng ating bansa. May mga pang-aabuso sa ating kalikasan na hindi maaring ibintang sa mga dayuhan. Nasa ating mga kamay ang mga solusyon. Mula sa arkipelagong nawawalan ng lupa. Ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.
Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.